Magandang umaga mga ka-Agri TV. Ipagpapatuloy na naman natin ngayon ang usapan tungkol sa zoonosis at One Health. Dito sa Biodiversity TV, Usapang Saribuhay. Scientists have already observed na pagka nag-decrease yung population ng mga wildlife or nagkaroon ng biodiversity loss, nasira yung habitat, nagkakaroon ng increase din sa incidence ng mga sakit. For example, nung time na nagkaroon ng rise ng collection ng gecko, so ang dami nung hinarvest nila, dumami yung lamok. Kasi ang predators ng lamok ay mga gecko. So doon, nare-link nila sa pagtaas pagdami ng lamok, nagkakaroon ng dengue. Tumataas din ng dengue cases. Pagka nagkakaroon din ng loss ng habitat, saan pumupunta yung mga ibon? So halimbawa, yung wetland mo ay intact. So pagka nagpunta yung mga ibon, doon lang sila makonfine sila doon. Pero pag sinira mo yung wetland na yon, tendency nila, syempre mag-spread out sila, pupunta sila kung saan-saan. Mas mataas yung incidence for contact with domestic animals, with domestic birds, and with human beings, increasing the chances na magkaroon ng mga bagong sakit na yun nga, yung emerging diseases na tinatawag natin. And yun nga, yung contact kasi ang yung talagang yun yung nagtitrigger ng spillover. Kaya ang isa sa mga preventive natin noon sa avian influenza is as much as possible, ihihiwalay mo yung or ilalayo mo yung kung saan ka nagpapakain ng mga pato mo, tsaka mga poultry mo, medyo ilalayo mo doon sa mga areas na doon din karamihan nagpupunta ang mga migratory species. So as much as possible, may ganung planning ka so that to avoid yung contact na yon, or ensure na ma-maintain yung kanilang natural watering area, meron sila masiset aside yung portion na yon, so mare-reduce yung yung contact between domestic animals and wild animals. Ang isa pang nakaka-increase ng contact between wild animals, domestic animals, at saka humans is yung poaching at saka illegal wildlife trade. So kung hindi natin nare-regulate yon or hindi masyadong na-enforce, yung incidence for the virus to spill over o to mutate into something more pathogenic at more transmissible sa mga humans or sa mga domestic animals, yun ang iniiwasan natin. So gusto rin natin ma-reduce or ma-stop ang illegal wildlife trade kasi isa rin yun sa possible causes ng contact or interaction between wild animals and human beings and domestic animals. Nung COVID, lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living, and sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemics. Yung mga ibang sakit ngayon na kahit na hindi umaabot sa tao, ay may kinalaman din sa pangangalaga natin ng kalikasan. Like, for example, yung mga African swine fever. Ang sinasabi nila, merong mga dormant na viruses na maaaring manggaling sa mga wild pigs natin. At ang solusyon is really to i-protect natin yung mga populations natin ng mga wild animal populations para makontrol yung spread at makontain yung virus doon sa mga species na yun. So kailangan talaga holistic yung approach natin. At hindi kailangan umabot sa tao pa yung sakit para maintindihan natin zoonosis at maintindihan natin yung yung value o yung connection ng pag-alaga natin ng environment, ng kalikasan, ng biodiversity sa overall health
agricultural productivity natin at saka sa public health. Sana marami kayong napulot sa mga pinag-usapan natin tungkol sa zoonosis at One Health dito lamang sa Biodiversity TV, Usapang Saribuhay.